Anong sinabi mo? Tama ba ang narinig ko? May kinalaman ka sa nangyayari sa kapatid mo. Paano? Sabihin mo. Ay, naiirita na ho kasi ako sa kanya. Mainit ang dugo ko kapag nakikita ko siya. Tapos ang arte-arte niya. Parang lahat ng tao sa bahay ginagawa niyang katulong. Bakit? Dahil ipinamumukha niya na malaki yung pagkukulang niyo ni tatay? O baka naman nagagalit siya dahil ipinaampon niyo siya kaya pinahihirapan niya kayo at ginagamit niyang kaartehan niya para lang makuha ang mga gusto niya? Ano ka ba naman? Saan nanggagaling yan? Bakit ka nag-iisip na ganyan? Hindi ko alam. Basta nung makita ko siya na nasa bahay na, hindi na mawala ang galit ko sa kanya. Ngayon lang naman natin siya nakasama, anak. Paano ka naman nagtanim ng galit sa kanya? Palagi ko siyang tinetext na Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Pero nung magka-cellphone ako, kinonta ko si Tita Chloe para hingin ang number ni Carmela. Mula nun, lagi ko na siyang tinetext. Kinukumusta. Kasi gusto ko maibalik yung dati naming samahan bago siya inilayo ni Tita Chloe. Pero imbis na kabaitan yung isagot niya sa akin, puro galit at panunumbat. Galit na galit ko siya sa inyo ni Itay kasi ipinaampon niyo raw siya. Bakit daw siya? Bakit daw kailangan na may ipaampon? Hindi niya maintindihan na kaya ipinaampon siya dahil kailangan niya mabuhay. Pero mas nagalit ako nung sabihin niyang uuwi siya rito para maghiganti. Kaya yun, ipinakulam ko siya para matuto ng leksyon. Ano? Anong ginawa mo? Pinakulam mo siya. Kung may galit siya sa amin at tatay mo, tama lang na magalit siya. Anak, sana naman ay hinayaan mo na lang siyang magalit sa amin. Mas okay pa nga na inilabas niya ang galit niya kaysa nagpakita siya na kabaliktaran. Tapos ngayon, naghihirap siya dahil sa kagagawan mo. Paano na niya tayo mapapatawad ngayon, ha? Sabihin mo! Sa tingin mo ba matatanggap pa niya tayo bilang kanyang pamilya? Pambihira, grabe ang ginawa mo sa kanya. Magandang gabi po, Miss Cassie. Nagpadala po ako ng sulat upang ibahagi ang aking karanasan. Taga Quezon Province po ako. Ang karanasan ko pong ito ang nagturo sa akin kung paano maging isang mabuting ina. Buong buhay ko ay wala akong ibang ginusto kundi ang mapaayos ang buhay ng aking mga anak. At ang kwento ko pong ito ay ang pinakamatindi kong pagsubok sa buhay bilang isang magulang. Nangyari po ito noong umuwi ang anak kong si Carmela sa amin para magbakasyon. Hindi po lumaki sa puder ko si Carmela. Ipinaampon ko po siya sa aking kapatid upang matustusan ang pangangailangan niya. Hindi po kasi siya normal na bata para sa akin dahil napakaselan ho niya. Pero ang desisyon po na yon na inakala kong tama noon, ang siya palang maniningil sa akin ngayon. Isa pala itong pagkakamali na kailangan kong ituwid. Ito rin po ang nagdulot sa aming pamilya ng pagsubok na inakala kong dahilan ng aming pagkawatak-watak. Ako po si Miranda at ito ang aking kwento. So, bago ho tayo magsimula, huwag ho sana natin kalimutang pindutin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa bago nating kwento. At kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe, mag-iwan ng like at ibahagi rin sa comments ang iyong saloobin pagkatapos mong makapakinig. At sa lahat ng Team Cassie, kung sakaling may makita kayong nagnanakaw o nagre-re-upload ng ating kwento, maaari tayong magtulungan para ma-report ang mga ito upang mapanatili nating ligtas ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Tayo na at simulan na natin ang ating kwento. Ano ba yan, Nay? Di ba naglinis tayo kahapon ng bahay? Halos baliktarin nyo na nga yung bahay sa paglilinis, matyak lang na walang alikabok. Tapos ngayon nililinis nyo na naman. Masyado naman yatang importante yung mga bisita nyo. Bawal ba sa kanilang alikabok? Ano ka ba naman, Christian? Kapatid mo'y darating mamaya. Tumawag ang Tita Chloe mo at ang sabi, malapit na silang dumating. Alam mo ba, excited na ako sa pagdating nila. Gusto ko makita ang kapatid mong si Carmela. Aba, first time ko siya makikita mula nang kinuha niya ang kapatid mo at sa Maynila na sila tumira. Di ba nakakausap nyo naman sila kapag tumatawag?
Nagpapadala pa nga ho ng larawan yun eh. Ano ka ba naman? Iba naman yun, anak. Iba kapag personal na. Teka, bakit daw ho ba sila pupunta rito? May business meeting kasi ang tita Chloe mo sa ibang bansa. Iiwanan daw muna niya rito ang kapatid mo kasi walang kasama sa bahay nila sa Maynila. Kaya nga alam mo, sobrang saya ko kasi makakasama ko ng matagal-tagal ang kapatid mo. Kaya ho pala, todo yung paglilinis nyo rito sa bahay. Sobrang kintab na nga ho ng buong bahay. Buti ho, hindi nyo naisipan na pinturahan para magmukhang bago yung dingding. Ikaw naman, Christian, bakit ka naman ganyan magsalita? Hindi mo ba gusto magbakasyon dito ang kapatid mo? Hindi naman ho sa ganun ay. Natatawa lang ho talaga ako sa inyo. Aligaga ho kasi kayo masyado. Teka nga ho pala. Ano po bang ulam? Nagugutom na kasi ako eh. Ayun, nagluto ko ng paborito ni Carmela na humba. Ay, sandali. Huwag ka doon kumuha sa may mesa ha. Inayos ko ng mga pagkain doon para sa pagdating ng kapatid mo. Doon ka kumuha ng pagkain sa kawali. Ano? Sa kuwali pa? Pambihira. Parang VIP na bisita yung parating ha. Ipinaghahanda ng mag-arabo. Naalala ko nga nung nakaraang birthday ko, pansit at pritong manok lang yung sa akin. Ngayon may pahumba-humba pa kayo. Aba, teka. Hindi lang ko isang ulam to ah. 30 tayo to, Nay. Mauubos ba nila yung mga niluto nyo? Dalawa lang naman silang darating. Ano ka ba naman? Hindi lang naman silang kakain ng mga yan. Pati naman tayo'y kakain din dyan maya-maya. Ayoko lang ipagalaw yan nakaayos sa mesa para hindi naman masira yung itsura. Ay, nako. Bahala na ho kayong sumalubong sa kanila mamaya. Kakain na ho ako ngayon at doon na muna ako tatambay kina Marcus. Ano? Ayaw mo ba makita kapatid mo? Marami pa naman nung araw para magkita kami. Di ba sabi niyo, dito siya magbabakasyon? Oo nga, pero maganda pa rin yung salubungin natin siya pagkarating nila. Para namang maramdaman niyang welcome na welcome siya dito sa bahay. Kayo na lang ho ni tatay, kaya niyo na yan. Tsaka nandiyan naman ho yung mga kapatid ko. Bukas ko na lang ho siya i-welcome. Ay nako, o siya sige, bahala ka na. Basta huwag ka makikipag-inuman doon ha. Baka mamaya may susundo na naman sa tatay mo para sabihin na nakipagbasag ulo ka na naman kung saan. Hindi yun, Nay. Alam niyo, mapapaliguan ako ng inipon sa arenola ng nanay ni Marcus kapag ginawa ko yung sinasabi niyo. Alam niyo naman na napakabungangera nun at strikta. Ay, sige, siya. Mabuti nga at doon ka na lang lagi tumatambay kina Maring Dulce. Kapag naroon ka, alam mo, napapanatag ako kasi tumitino ka doon eh. O sige lang, kumain ka na dyan. Dalan mo na rin pala ng humbas si Maring Dulce pagpunta mo roon ha. Isinilang ko po si Carmela na sakitin. Maselan po ang balat niya. Kaunting alikabok lang ay nangangati na. Maselan sa pagkain kasi mahina po ang panunaw. Bukod doon, hikain din ho siya. Namana niya ang hika sa kanyang ama. Dahil doon, anak mayaman ang bansag sa kanya ng mga kamag-anak namin noon. Palagi ho siya nagkakasakit kaya palagi nahihirapan. Pero mahirap lang ho kami. Nabibilang kami sa pamilyang isang kahig at isang tuka. Dahil ho sa kalagayan niya, kaya nagawa ko pong ipaampon si Carmela sa kapatid kong si Chloe. Wala po kasi siyang anak at wala siyang balak na mag-asawa. Ang gusto lang po niya ay may bata siyang aalagaan at makakasama sa kanyang pagtanda. Pero kahit ho nasa puder na ni Chloe ang anak ko, hindi niya ipinagdamot si Carmela sa amin. Ipinakilala pa rin niya kami bilang tunay na pamilya ni Carmela. Aba, may kotse na humito sa tapat ng bahay. Sila na kaya yung dumating. Teka, masilip nga yung bintana. Aba, si Chloe nga. At may kasama pa siyang, dalagang pagkaganda-ganda. Naku, si Carmela yon, ang anak ko. Siya nga, dumating na sila. Ay, teka, sasalubungin ko na sila. Dali-dali ako lumabas ng bahay para salubungin sila. Tinulungan ko sila sa pagbubuhat ng mga gamit at dinala ko mga ito sa isang silid. Buong araw kaming nagkwentuhan. Marami na kaming napag-usapan ng kapatid ko habang si Carmela naman ay tahimik lang. Alam kong naninibago pa siya sa akin kasi yun pa lang ang unang pagkakataon na magkausap kami ng personal. Tipid siyang magsalita.
Sumasagot lang kapag tinatanong. Nang dumating na ang mga nakababata niyang kapatid, isa-isa ko silang ipinakilala sa kanila. Maghapon na nang dumating ang asawa ko mula sa trabaho. Kaunting oras lang na makipag-usap si Carmela sa tatay niya at pagkatapos ay nagpaalam ng papasok sa kanyang silid. Kami naman ang kapatid ko ay hindi na natapos ang usapan dahil napakarami niyang bilin sa akin tungkol kay Carmela. Kinabukasan, tanghali na nang nagising ang aking anak. Excuse me po. Oh, anak, kamusta ang tulog mo? Hindi ka ba naman namahay? Hindi naman ho. Magkatabi naman po kasi kami ni Mama pero pagising ko wala na ho siya. Nasaan na ho ba si Mama? Nako, maagang umalis si Chloe. Hindi ka na ginising kasi pagod ka raw sa biyahe. Sinabi na lang niya sa akin na sabihin ko sa'yo na nakaalis na siya. Magtatagal pala siya sa Singapore ng ilang linggo. Ganun ho ba? Gusto mo na ba kumain? Ipaghahanda kita para makapag-almusal ka na. Nakakape ka ba sa umaga? Anong kape mo? Black coffee o 3-in-1? Hindi ho ako nagkakape sa umaga. Gatas lang ho yung iniinom ko. Ganun ba? Okay. Nako, hindi nasabi sa akin ni Chloe yun Ayan mo, mamaya pa pumunta ako sa bayan, ibibili kita ng gatas. Sabihin mo sa akin kung anong brand ang iniinom mo Halika dito, maupo ka na rito anak. May pagkain na dito sa lamesa. Halika at ipaglalagay kita ng pagkain sa plato mo. Ano bang ulam? Yung tirang ulam nito kagabi anak, ang dami kasing natira kaya ininit ko. Pasensya na ho pero hindi po kasi ako kumakain ng tirang pagkain. Baka po kasi sumakit yung tiyan ko Mahina po kasi yung panunaw ko. Ay, oo nga pala. Nako, pasensya ka na Nakalimutan ko Bata ka pala masela na yung tiyan mo. Ano nga pala gusto mo ulam? Ay, alam ko na. Pritong itlog gusto mo. Ikukuha kita doon sa pugad. Sakto bagay yun sa'yo. Alam mo, organic ang mga itlog kasi alaga namin ng mga manok. Hindi namin pinapakain ng feed sa mga yun. Ang daming native na manok ng tatay mo at may mga nangingitlog doon. Gusto mo, ikukuha kita. Gusto mo ba sumama? Naku, wag na ho. Hindi rin ako kumakain ng ganyang itlog. Masyado po kasing malansa yan tsaka ayoko nakakakita ng mga native na manok. Nakakatakot po kasi. Nanunuka ho ba sila? Pero wala kang aalmusalin yan anak. Gusto ko po ng longganisa o kaya ho yung tusino. Ay nako, wala kaming ganon. Ay, sandali. Pupunta muna ako kay Aring Glenda. Baka meron silang tindang ganyan. Wala ho ba kayong rep? Wala po ba kayong stocks? Hindi kasi gamitin sa amin yung ganyan anak. Tsaka kahit magkaroon naman kami ng rep, hindi naman namin malalagyan ng mga pagkain. Ang kinikita kasi ng tatay at kuya mo ay sapat lang na panggastos dito sa bahay. Pasensya ka na anak Ganun po ba? Di wala rin ho pala kayong malamig na tubig. Ay, hindi po kasi ako nakakainom ng tubig na hindi malamig Ganun ba? May tindahan naman ng yelo dito anak. Bibili na rin ako Dito ka na muna saglit. Sandali lang ako. Halos nagmadali ako noon sa pagbili sa tindahan, Miss Cassie. Kasi niisip ko baka mainip si Carmela o di kaya ay gutom na. Hiyang-hiya po ko sa kanya noon kasi pakiramdam ko ay wala pa rin akong kwentang ina. Sa tagal kasi ng panahon na hindi ko siya nakasama, hindi ko pa rin maibigay ang pangangailangan niya. Inutang ko pa nga sa tindahan ng tosino, longganisa at itlog para lang may maipuulam ako sa anak ko. Umutang na rin ako ng gatas para sa kanya. Pag-uwi ko naman sa bahay, naabutan ko si Christian na kausap si Carmela. Oh, Christian anak, nakauwi ka na pala. Nag-uusap na pala kayo ni Carmela. Carmela anak, natatandaan mo pa ba ang kuya mo? 5 years old ka lang nung kinuha ka ng tita Chloe mo. Siya nga pala si Kuya Christian, yung lagi mo nakakalaro noon. Hindi ho Pasensya na po. Kanina ko pa nga pinapaalala sa kanya kaso ewan ko ba. May amnesia yata siya. Bakit natatandaan ko pa lahat ng asara namin noon. Tapos siya hindi na.
Kasi naman anak, mas matanda ka naman dyan sa kapatid mo. Natural na mas marami ka matatandaan na alaala kaysa sa kanya. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga nandito siya. Gumawa ulit tayo ng mga bagong alaala. Ay naku Nay, kaarte lang ho yun. Ano naman ho yung niluluto nyo? Bakit kayo nagluluto? Ang dami-dami pang pagkain dito sa mesa oh. Di kasi pwede sa kapatid mo yung ininit na pagkain. Maselan yung tiyan niya. Baka mamaya sumakit pa. Mas mahihirapan tayo nun. Mainam nang iwasan ang magiging dahilan ng pagkakasakit. Bakit? Carmela, iba ba yung pagkain dun sa Maynila? Hindi naman sa ganun, kuya. Si John, sumasakit lang yung tiyan ko kapag kumakain ako ng mga ininit na pagkain. Kaya ayoko sa Maynila eh. Matututo lang talaga ako ng mga kaartehan dun. Christian, anak, ayusin mo yung pananalita sa kapatid mo, ha? Hindi siya nag-iinarte. Bata pa lang talagang kakaiba na siya. Sakitin talaga siya. Ay, oo na ho. Sige, ibigay nyo lang ng ibigay yung luho niya habang nandito siya. Total, matagal naman ho kayong hindi nagkasama, di ba? Kailangan nyo talagang bumawi sa kanya pag ganun. Pabor din yun sa akin, araw-araw bago yung ulam ko. Hindi kagaya ng dati na nagluluto kayo ng marami, tapos iniinit-init nyo lang. Ay nako naman, Christian. Huwag mo nang sabihin niya sa kapatid mo. Nakakahiya naman sa kanya. Bakit ho? Ayaw nyo ba malaman niya? Wala ho siya sa Maynila ngayon, kaya hindi siya dapat mag-inarte. Kung ano yung nandyan, dapat pagtyagaan niya. Yan ang palaging yung sinasabi sa aming magkakapatid, di ba? Tapos ngayon, dumating lang yan. Nagbago na yung pananaw nyo. Tayo pa ba yung dapat na makisama rito? Tama na, Christian, ha? Okay, tapos na akong kumain. Baka ilang araw akong mawawala. May extra noong trabaho kasama si Marcus. Kukuha lang ako ng ilang damit. Sige na ho, doon na muna ako sa kwarto. Ay, nako. Pagpasensyahan mo na muna yung kuya mo, Carmela, ha? Masyado lang talaga siyang prangka. Naiintindihan ko naman siya eh. Kasi siyang katuwang ng tatay mo sa paghahanap buhay. Ayos lang naman ho yun. Hindi ko naman po dinaramdam yung sinasabi niya. Hindi naman po kasi niya alam yung kalagayan ko. Naku, salamat naman. Napakabuti mong bata. Napalaki ka na maayos si Chloe. At eto na nga pala yung almusal mo. Sige na, kumain ka na. Pagkatapos niyang kumain, nagpahinga lang siya ng 1 oras bago ako tawagin. Natutuwa pa ako nung umpisa, Miss Cassie, kasi pakiramdam ko, napupunan ko ang mga pagkukulang ko sa kanya ng ilang taon. Kapag may mga hinihiling siya sa akin, hindi naman mabigat na ibigay ang mga hinihingi niya. Dahil simple lang mga ito. Pero napapansin kong ibang-iba talaga ang ugali na meron siya. Marahil ay dahil yon sa ibang lugar at ibang tao na kinalakihan niya. Excuse me po. O bakit anak? May kailangan ka ba? Ano po kasi, maliligo ho sana ako. Sige. Wala namang gumagamit ng banyo. Pwede ka na maligo. Wala na ho bang ibang banyo rito? Ano? Nag-iisa lang yung banyo na yan dito sa bahay. Bakit? May problema ba sa banyo? Hindi ko po kasi kayang maligo sa ganong klaseng banyo. Pasensya na ho kayo Hindi ko kasi nakatiles eh. Hindi pa po makinis yung pagkakasemento. Pakiramdam ko po kasi nangangati ako lalo. Wala na ho bang ibang pwedeng pagliguan dito? Ay, ganun ba? Naku, teka. Ay, alam ko na. Doon ka nala kila Maling Trina. Magandang banyo nila at naka-tiles. Tsaka malakas ang tubig nila sa gripo. Hindi ako tatanggihan noon kasi inaanak ko ang bunso niya. Isa pa minsan ka lang nandito kaya hindi naman palagi doon ka maliligo. Hayaan mo, sasabihan ko ang tatay mo mamaya pag uwi na ayusin niya yung banyo ha. Palalagyan ko ng platada. Pero yung tiles, wag na muna ngayon anak ha. Hindi pa kasi namin kayang ipa-tiles. Hayaan mo at pag-iipunan ko. Ganun ho ba? Ayos lang ho. Pasensya na rin ho kayo sa abala. Walang problema doon. Hindi naman niya pang aabala eh. Nga pala, alam kong naiilang ka pa dito sa amin pero pwede bang masanay ka na tawagin mo na lang ako nanay? Tapos, ganun din sa tatay mo. Sige po, pag-aaralan ko na ho muna. Oo yan anak, tama yan. Hindi naman kita minamadali. O paano ba? Halika na,
Doon na tayo kina Maring Trina. Kapitbahay lang naman po namin sila Maring Trina. Kaya hinantay ko na si Carmela na matapos sa paliligo. Nakapagkwentuhan ako sa aking kumare habang naliligo ang anak ko. Ang dami niyang tanong at hindi ko talaga alam kung paano sasagutin lahat ng yun. 5 po kasi ang anak ko, Miss Cassie. At si Carmela lang ang nahiwalay sa amin dahil nga po ipinaampun ko siya sa aking kapatid. Alam ko kasi na mas maibibigay ni Chloe ang pangangailangan ni Carmela. Lalong at nasabi ko na sakitin ho talaga siya mula noong bata pa. Pero hindi ko po talaga alam na lalaki siyang maselan sa lahat ng bagay. Pagka-uwi ho namin, muli siyang may hiniling sa akin. Nanay? Oh, ano yun anak? Pwede ho bang palitan yung kortina sa kwarto ko? Bakit anak? May problema ba sa kortina? Hindi mo ba nagustuhan yung disenyo o yung kulay? Hindi naman ho sa ganon pero maalikabok na po kasi. Hindi po ako pwede sa maalikabok kasi hinihika na ho ako. Ah, ganun ba? Kalalagay ko lang nun kahapon eh. Sa bahay po kasi, araw-araw po nagpapalit ng kortina sa kwarto ko si Manang Emma. Kahit po may aircon naman. Kapag po kasi tumagal yung kortina, nagkakalat po ng alikabok. Nangangati po yung balat ko tsaka hinihika ho ko eh. Dito po sa inyo, mas malakas pong magatak na alikabok ang kortina kasi palagi ho nakabukas yung bintana. Sa bagay. Sige. Papalitan ko kortina sa kwarto mo. Tapos, isasarado ko na lang ang bintana para hindi na pumasok ang alikabok. Huwag niyo na hong isara yung bintana. Wala naman po kasing aircon yung kwarto. Mainit po. Kahit araw-araw na lang ko kayo magpalit ng kortina. Ganun ba? Sige anak. Pilit kong inunawa. Pero ang nagrereklamo naman ay si Christian. Napapansin kasi niyang lahat ng gusto ni Carmela ay ibinibigay ko. Hindi ko alam kung bakit parang galit na galit siya sa kapatid niya. Samantalang ang mga nakababata nilang kapatid ay hindi naman nagsasalita tungkol sa pag-uugali ni Carmela. Hanggang isang araw, napansin kong hindi lumalabas ng silid si Carmela. Anak, may problema ka ba? Bakit hindi ka yata lumalabas sa kwarto mo? Nay, masakit ho kasi yung tiyan ko. Bakit? Naku, hindi kaya dahil konti lang yung kinain mo kanina. Hindi ho eh. Ganun lang po talaga ako kumain dati pa. Palagay ko sa tubig to ng ininom ko. Ano? Sa tubig? Pero lahat naman tayo pare-pareho na iniinom. Lahat ng taga rito ay doon nag-iigib ng tubig sa talon. Presko ang tubig doon. Dati nga hindi namin yung pinakukuluan. Pero nung dumating ka, pinakukuluan ko na. Dahil naisip ko na baka hindi ka sanay sa tubig rito. Purified po kasi yung iniinom kong tubig. Naku, bakit hindi mo naman sinabi ka agad? Nahiya po kasi ako eh. Ang baka po may masabi na naman si kuya. Ano ka ba naman? Hayaan mo yung kuya mo. Ganun lang talaga yun eh. Sa susunod, sabihin mo na lang sa akin kung ano yung mga gusto mo at kung yun yung makakabuti sa'yo. Tingnan mo ngayon. Sumasakit yung tiyan mo. Gusto mo bandalin kita sa center para makakuha tayo ng gamot? Masakit na masakit ba yung tiyan mo, anak ko? Mawawala rin ho to. Huwag niyo na akong alalahanin. Hindi naman po sobrang sakit eh. Basta palitan niyo na lang ho yung tubig na inumin ko. Oo, papalitan ko anak. Sakto at pupunta ako sa bayan bukas para mamalengke. Gusto mo ba sumama? Baka may magustuhan kang bilhin doon. Sa palengke ho. Hindi ho ako nagpupunta sa wet market, Nay. Ayoko ho ron. Mabawat tsaka maputik po kasi kaya lang ho eh. Niinip na rin ho ako dito. Di huwag ka nila pumasok doon sa loob ng palengke. Marami namang establishment sa bayan. Pwede ka maglibot-libot habang hinihintay ako sa pamamalengke. Sige po, sasama na lang ako para makapamasyal. Kinaumagahan, nasa labas na ng bahay ang tricycle na inarkila ko pupunta sa palengke. Hinihintay ko na lang si Carmela na lumabas ng kanyang silid. Anak, matagal ka pa ba dyan? Nandiyan na si paring Joel. Naghihintay na siya sa atin. Sandali lang, Hunay.
naglalagay pa po ako ng sunscreen eh. Mainit po kasi sa labas at saka baka magka-rashes po ako. Sige. Sabihan ko na lang si pare na maghintay pa sa dali, no? Pagkilabas si Carmela, napansin ko agad ang pagkunot ng noo niya nang makita ang nakaparadang tricycle sa may bakuran. Tricycle o yung sasakyan natin? Oo anak, bakit? Hindi ako sumasakay sa ganyan, Nay eh. Mahampas po ako ng hangin. Ay naku, mangangati ko kapag ganyan. Wala ho bang Grab dito? Magpapabook na lang ako. Sandali lang ho Titigil lang ako sa may app. Naku anak walang ganyan dito at probinsya to. Tricycle lang talaga yung pinamamasada dito. Huwag ka mag-alala ha. Hindi ka naman siguro magkakarashes kasi balot ng katawan mo ng suot mong damit. Mukha na nga lang nakalitaw sa'yo tingnan mo. Di ba nga sabi mo kanina, nag-sunscreen ka naman. Para ho yun sa init ng araw, Nay, pero hayaan niyo na po. Baka nga hindi naman ako mangate. Oo anak, halika na. Ay, paring Joel, pakibaba mo nga lang yung kortina sa sidecar mo ha, para hindi gaano pumasok yung hangin sa loob. Medyo maselan kasi ang balat ng anak ko. Pagkatapos ayusin ni paring Joel ang kortina ng kanyang tricycle, ay bumiyahin na kami papunta sa bayan. Nakita ko naman na masayang itsura ng mukha ng anak ko pagdating namin doon. Iniwan ko muna siya sa tindahan ng mga damit dahil ayaw naman niyang sumama sa loob ng palengke. Na matapos akong mamili ay inilagay ko muna sa tricycle ni paring Joel ang mga pinamili ko bago binalikan si Carmela. Sinamahan ko siya maglibot hanggang makaramdam siya ng gutom. Uwi na ho tayo, Nay. Nagugutom na po kasi ako eh. Oh, nagugutom ka? Bakit pa tayo uuwi? Malayo-layo rin ang bahay natin. Baka pagdating sa bahay ay lipas na ang gutom mo. Halika rito, sumama ka sa akin. Ha? Saan naman ho tayo pupunta? Kakain tayo. May isang kainan dito na paborito ko kasi masasarap talaga yung mga luto nila. Halika, ipapatikim ko sa iyo mga pagkain na palagi ko binabalik-balikan. Pati nga yung mga kapatid mo. Kapag nagpupunta kami rito sa bayan, dito kami kumakain. Talaga ho? Sige nga po. Pagdating namin sa kainan, nakita ko na pangiwi siya. Ang tuwa niya ay napalitan agad ng pagkainis. Ano na anak? Halika na sa loob. Ito na ho ba yun? Bakit naman ho ganito yung lugar? Tinitingnan ko pa lang po nangangatin na ako eh. Tsaka hindi ko gusto yung amoy dito, Nay. Wala na po bang iba? Hindi ka pa kasi nasasanay sa ganitong kainan sa probinsya. Alam ko sanay ka sa mga social na restaurant sa Maynila. Pero alam mo anak, pagdating naman sa mga pagkain, hindi pa huhuli sa sarap ang mga ganitong kainan. Halika na, subukan mo lang. Tara na. Sige ho. Pinaupo ko siya sa bakanting lamesa sa sulok dahil ayaw niya nakalantad sa mga tao ang pwesto. Ako na lang lumapit sa counter para pumili ng aming kakainin. Dahil ayaw din niya lumapit doon. Na maka-order na ako, tumabi na ako sa kanya. Nagkwentuhan kami habang naghihintay ng pagkain. Nang dali na yon ng serbedora, kaagad niyang napansin ang plato. Pasensya na po ate. Pwede po bang pakipalitan ng plato? Mukha po kasing hindi naugasan na maayos eh. Tsaka po may lamat pa sa gilid. Baka po mabasag ng tuluyan at masugat pa ako. Tsaka po yung baso. Huwag naman ho sana ng plastic. Baka naman ho pwede yung babasagin ho sana. O kaya yung clear. Maraming salamat po. Masyado ka pala talaga maselan ano. Pati sa mga gamit nakikita mo pa yung problema. Nako, kapag nagtrabaho ka, palagay ko magiging mahusay kang empleyada anak. Ang husay mo kasing kumilatis na mga gamit. Hindi po kasi kami gumagamit ni Mama ng mga kasangkapan na kupas na ang kulay. Kapag po may basag, kahit maliit, tinatapon na po niya yun kasi delikado na raw ho. Baka kasi makasugat yun. Ayoko rin po ng mga kutsara at tinidor na amoy malansa kasi bakal. Kagaya po nitong dinala ng serbedora kanina. Hindi ko na lang po pinapalitan kasi may dala naman po ako sariling kutsara at tinidor. Oh, talaga? Meron ka dala? Opo, eto.
Galing pa ba yan sa Maynila? Opo, bakit hindi mo ginagamit sa bahay? Kasi nakita ko po na ang mga kasangkapan na ginagamit ko sa bahay ay mga padala po ni Mama sa inyo. Kaya alam ko po na magandang klase ang mga yun. Oh, napansin mo pa pala yun. Tama ka. Nung sinabi sa akin ni Chloe na dito kanya iiwan sa amin pansamantala, inalabas ko talaga yung mga kasangkapan na ipinadadala niya sa akin. Pinakaiingatan ko ang mga yun. Inilalabas ko lang kapag mayroong okasyon. Hindi ko naman akalain na mapapansin mo naman pala yun. Alam ko po yun kasi kasama po ako ni Mama tuwing bumibili siya ng mga gamit na ibibigay po para sa inyo. Oh, talaga? Nakakatuwa naman. Ay, eto na. Pinapalitan na nila yung plato at baso. Halika na anak, kumain na tayo. Nay, naalala ko nga ho pala. Baka po kasi iba rin yung tubig nila rito. Hindi pa pala ako nakakabili ng purified water. Ay, oo nga pala no. Diyos ko, munti ko na makalimutan. Ay, diyan ka lang, sandali ha. Bibili muna ako dun sa grocery na yon. Kumain ka lang dyan. Sandali lang ako. Dali-dali ako pumunta sa grocery para bumili ng tubig niya. 2 malaki ang binili ko para may stock siya sa bahay at isang maliit naman para may mainom siya pagkatapos kumain. Natuwa ako at natapos kaming kumain na wala akong narinig na pintas sa mga luto. Kapag tinatanong ko siya kung nasasarapan, tumatango lang siya. Pag uwi namin, hinagod agad ni Christian ng tingin ang aming mga pinamili. Oh, ano yan? Mineral water? Para naman kanino? Sa kapatid mo yan anak. Nasira kasi yung tiyan niya dahil sa tubig dito sa bahay. Hindi siya sanay sa iniinom natin kaya bumili kami ng tubig dun sa bayan. Naku po, inaaya pa naman ako ni Marcos na magtrabaho sa Manila. Mukhang di na pala ako tutuloy. Oh, bakit naman hindi anak? Baka magandang oportunidad doon. Ay nako nay, kapag ako ay tumira na sa Maynila, tsak na pagbalik ko, ganyan na ako kasailan. Siya nga pala nay, bakit po may mga semento at buhangin sa labas? Anong gagawin niyo ron? Para yun sa pagpaplatada sa banyo. Bakit naman no? Maayos naman yung banyo natin Kasi, hindi kasi makagamit ng banyo yung kapatid mo. Hindi siya sanay sa ganyang banyo kaya sinabi ko sa tatay mo na pakinisin na. Tapos pinturahan na rin. Para hindi na dumadayo si Carmela doon kina Maring Trina. Ayos Sa tagal ng panahon na ganyan ang itsura ng banyo natin, ngayon bigla-bigla nilang aayusin. Saan naman ho kayo kumuha ng pinambili ng semento at buhangin? Huwag mo yung sabihin na inutang niya yan. Christian, hayaan mo na kami ng tatay mo. Nakakahiya naman kasi kay Carmela Ngayon lang nandito ang kapatid mo. Pakitaan mo naman na magandang pakikisama. Kapag nagustuhan niya rito, di madalas na siya magbabakasyon dito. Naku, pasensya ka na kuya. Maselan lang kasi talaga yung balat ko Ay nako, alam mo Carmela, hindi naman sa naiinis ako Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ang pera namin ay sapat lang sa pangkain na araw-araw. Sa dami ng gusto mong mangyari, hindi na namin yun matutustusan lahat. Christian, ano ba? Tama na Sumasobra ka na. Nay, dapat tong malaman niya ang kalagayan natin dito. Hindi naman tayo mapera kagaya ni Tita Chloe para lahat ng layaw niya ay masunod. Kayo na nga nagsabi di ba? Hindi siya dito magtatagal. Kapag umalis siya dito, paano na tayo? Imbis sa pagkain natin yung pera, pababayad pa natin sa mga utang para lang maging maayos yung pagtira niya rito. Dapat siya makisama sa atin. Hindi yung tayo yung nakikisama sa kanya. Christian anak, kagustuhan ko rin naman to. Kami ng tatay nyo kasi gusto namin bumawi sa kanya sa mga panahon wala siya sa atin. O ba na pag-isipan na masama ginagawa namin sa kanya anak? Ay nako, ewan ko sa inyo. Diyan na nga kayo. Naku, pasensya na ho kayo, Nay. Dahil sa akin nagkasagutan po kayo ni Kuya. Ay naku, hindi anak. Huwag mo napansinin ang kuya mo Galit lang yun ngayon pero mamaya ayos na rin yan. Ganyan kasi talaga siya ka-stricto. Lalo na pagdating sa paggastos ng pera. Panganay kasi. Ikaw na lang muna yung bahalang umunawa Opo, Nay. Doon na lang muna ako sa kwarto. Okay, sige anak. Hindi na naman umuwi si Christian ng ilang araw, Miss Cassie. Alam ko naiinis siya kay Carmela
dahil sa kaartehan nito. Para sa amin kasi na sanay sa hirap, hindi normal ang ugali ni Carmela. Pero dahil iba ang kinalakihan niyang lugar at buhay, pilit ko siyang inuunawa. Isang araw, naisipan ni Carmela na mag-jogging. Maaga siyang nagising. Nakapustura na siya at handa na lumabas ng bahay. Pinagsabihan ko pa siyang huwag kulay puti ang isot niya dahil tiyak na marurumihan siya. Pero sinabi niyang yun ang kulay na isinusuot niya tuwing magja-jogging dahil presko at magandang tingnan. Kaya hinayaan ko na lang siya. Hanggang sa umuwi siyang inis na inis. Oh, anak, bakit naman nakasimangot ka? Ay, kanina po kasi Nay, may dumaan na tricycle habang nagja-jogging ako. Doon pa talaga binilisan yung pagmamaneho sa may lubak. Maputik po kaya, nagtalsikan yung putik sa akin. Ay, grabe, nakakadiri talaga tapos kapit na kapit yung mancha sa damit ko. Para ako nalublob sa putikan. Alam niyo ba, pinagtawanan tuloy ako ng mga batang pasaway. Ay, nakakainis talaga. Huwag ka na mainis anak. Baka naman kasi hindi sinasadya yun ng driver. Maligo ka na doon sa banyo tapos ibigay mo sa akin ang damit mo. Lalaban ko na agad para hindi na kumapit ng gusto ang putik. Sayang naman mukhang mamahalin pa yung mga gamit mo. Kaya nga tingnan niyo itong sneakers ko. Paborito ko to. Sana po matanggal yung mancha. Ay, gagawa natin ng paraan yan ha. Sige na, maligo ka na roon. Pagkaligo ni Carmela, agad niyang ibinigay sa akin ang kanyang damit at sapatos. Nilaban ko agad para hindi na magtagal ang putik. Maya-maya ay pinuntahan niya ako sa poso, dalang iba pa niyang mga damit. Oh, ano yan anak? Lalabahan din ba yan? Opo, Nay. Pero diba, kalalaba ko lang yan isang araw. Opo, kaya lang naalikabukan na po kasi. Mangangati po yung balat ko tsaka po hindi kasi mabango yung pagkakalaba. Wala ho ba kayo nilalagay na fabric conditioner? Fabric conditioner? Naku anak, hindi kami gumagamit ng ganun Yung liquid na pampabango ng damit. Pang mayaman lang kasi yun anak. Ay, oo nga pala. Sanay ka nga pala sa buhay mayaman. Naku, pasensya ka na ha. Nakalimutan ko. Sige ho. Pupunta na lang ako sa tindahan at ako na ho ang bibili ng fabric conditioner. Ay naku, wag na anak. Ako na lang. Nakakaya naman sa'yo. Baka sabihin ni Maring Glenda hinihingian na kita ng pera. Pero ho, hindi na anak. Ako na. Iwanan mo na lang yung mga damit mo dyan. Ilagay mo dyan sa planggana at ako nang bahalang maglaban yan. Pasensya na ho kayo Hindi ko kayo matutulungan sa paglalaba Allergic din po kasi ako sa detergent. Kaya nga ako sa Maynila, may tagalaba po kami ni Mama tsaka po automatic po kasi yung washing machine namin. Nakakapaglaba ako kasi pagkatapos umikot ng washing machine, isasampay na lang ho yung mga damit. Ganun ba? Mabuti naman na talagang naibibigay ni Chloe ang lahat ng panghangailangan mo. Hindi ako nagkamali na pumayag ako na mapunta ka sa kanya. Kasi alam mo anak, hindi ko maibibigay lahat ng pangangailangan mo. At pasensya ka na ha. Kung ibang ina ang nakasama mo sa buhay, habang lumalaki ka. Nay, ayos lang naman yun. Hindi naman po ako magdadamdam tungkol doon. O siya, sige na. Bumalik ka na doon sa bahay. Mainit dito sa labas. At baka magka-rashes ka. Tinapos kong labahan ng mga damit niya. Pagkatapos ay nagluto ako ng hapunan. Pagkarating ng asawa ko, sabay-sabay na rin kaming kumain. Bakit Carmela? May problema ka ba? Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo sa plato. Nay, wala na ho ba tayong ibang ulam? Masyado po kasing maliit yung isda. Hindi ko po alam kung paano ko kakainin. Hindi naman po ako marunong magkamay kagaya ng ginagawa ninyo Baka po kasi matinik ako. Ay, anak ko. Walang malaking isda anak Pasensya ka na ha, hindi namin kayang bumili ng ganon. Mahal yun alam ko na. Gusto mo ba na ipagprito na lang kita ng itlog? May itlog pa. Yung binili natin sa palengke. Sige ho, yun na lang ho. Pag po ninyong iprito sa mantika Ayoko po kasi ng mamantika. Ha? Ano? Paano yun mapiprito kung wala mantika? Ang pwede ho yun, sa tubig po. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun anak. Mukhang hindi ko alam na gawin yun
Sige ho, tuturuan ko po kayo. Madali lang naman ho yun eh. Natuwa ko nang sabihin ni Carmela sa akin, natuturuan niya ako magprito ng itlog na walang mantika. Iniisip ko noon na nasasanay na siya sa buhay probinsya pero nagkamali ako, Miss Cassie. Kahoy lang po kasi ang ginagamit namin panggatong sa kalan. Kaya tili siya ng tili at halos ayaw lumapit sa kalan. Panay din ang ubo niya dahil sa usok hanggang sa hindi na siya makahinga. Doon ko naalala na may hika nga pala siya. Mabuti na lang at meron siyang nebulizer. Laking pagsisisi ko na pinayagan ko siyang magluto ng itlog. Kaya mula noon, hindi ko na talaga siya pinagagawa ng kahit anong gawaing bahay. Naisip ko rin kasi na baka pag-awayan pa namin ng kapatid ko kapag nagkaroon siya ng sakit. Hapon na nang pumunta sa bahay namin si Maring Glenda. Nag-imbita siya sa kanila kinabukasan dahil kaarawan daw ng bunso niyang anak na 4 na taong gulang. Pumunta kami doon bandang pananghalian. Oh, bakit anak? Umihigpit yata ang kapit mo sa braso ko. May problema ba? Nay, grabe. Ang dami yung bata. Naku, normal lang yan anak. Bata kasi yung may birthday. Ayos naman po sana naman naming batang bisita kaso bakit naman po ganyan yung itsura nila? Ang dudugyot ho eh. Parang hindi ho pinaliguan bago pumunta rito tapos mga amoy araw pa. Anak, Carmela, ganyan talaga ang mga bata. Kung nakikita mo lang ang mga kapatid mo nung maliliit pa sila, mas matindi pa dyan ang mga itsura ng mga yon. Nalilimahid talaga yung mga damit nila. Kaya nga lagi ko silang napapalo. Ang hirap kasing ilabhan ng mga damit kapag kapit na kapit ang dumi. Pero anak, normal lang ganyan. Kasama talaga yan sa paglaki nila. Teka, hindi ka ba nakaranas na makipaglaro sa Maynila nung bata ka pa? Nakikipaglaro naman po ako, Nay. Kaso, naliligo naman ho ako eh. Hindi naman po ako nag-aamoy maasim na ganyan no, kagaya ho nila. O siya, sige. Lumayo na lang tayo sa kanila ha. Doon tayo sa may bandang sulok pero huwag tayo doon sa hindi natin makikita ang mga kaganapan. Kaganapan? Anong ibig sabihin niyo? Mamaya, tsak na magpapalaro yan si Maring Glenda para sa mga bata. Ako, tsak pati yung mga nakababata mong kapatid magsisisali yun sa paglalaro. Masaya yan anak, kaya manood ka ha. Ay, deka, tinatawag ako ni Maring Glenda sandali. Dito ka lang muna ha, babalikan kita. Sandali ko lang pong iniwan si Carmela. Pero nang bumalik ako sa labas ng bahay, may kausap siyang matandang babae at mukhang nagkakasagutan sila. Dali-dali ako lumapit at tinanong kung anong nangyari. Masungit na sumagot ang matandang babae. Galit na galit dahil wala raw modo ang anak ko kung makipag-usap. Ipinagtanggol ko si Carmela dahil kilala ko naman siyang mabait na bata. Mula nang tumira siya sa bahay, hindi naman niya ako sinagot-sagot. Pero hanggang sa umalis ang Ali ay galit na galit pa rin siya na parang isinusumpa ng aking anak base sa mga salita niyang binibitawan habang papalayo. Anak, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman hunay pero sinampal po niya ako eh. Nabigat po kaya ng kamay niya tapos hinablot niya po yung buhok ko. Ha? Bakit naman siya nagalit ng ganon? Hindi mo naman ba siya sinaktan, di ba? Hindi hunay eh. Siya nga ho yun nanakit eh. Bakit ka ba lumabas ng bahay nila Maring Glenda kasi? Hindi po kasi ako sanay. Hindi po ako nakakatay sa amoy ng mga tao doon. May mga bata po na lumalapit sa akin eh. Ang aasim ho nila. Tapos yung mga lalaki po na nagiinuman sa gilid. Ang babaho po kasi. Mga amoy alak po. Lumabas po ako kasi nasusuka na po ako. Hindi ko naman po napansin na may ali palang naglalakad at nabangga ko siya. Tapos yun, galit na galit ho siya. Humingi naman ako ng pasensya pero ang sungit-sungit ho talaga niya. Kaya naman pala. Naku, hayaan mo na anak ha. Ganito na lang. Ihatid na kita sa bahay kung hindi mo talaga kaya magtagal dito. Iwanan na muna kita doon ha. Babalik pa ako rito kasi nagpapatulog si Maring Glenda sa mga gawain daw mamaya at sa palaro. Ganun ba? Sige lang hunay. Sa bahay na lang muna ako. Huwag niyo na rin akong ihatid. Kaya ko naman po umuwi mag-isa. Oh, sige anak. Umuwi ka na sa bahay.
Ilang araw ang nakalipas. Nag-aalala na ako dahil may inireklamo na si Carmela pero kakaiba na ang mga daing niya. Carmela anak, kanina ka pa pabalik-balik sa kusina. Ano bang problema? Ay, nauuhaw po kasi ako, Nay. O bakit? Bakit hindi ka umiinom? Ubus na ba yung purified water mo? Dapat sinabi mo sana para nakapagpabili na tayo kay Maring Glenda. Para naisabay ang tubig mo sa pagbili niya ng mga paninda dun sa bayan. Meron pa po akong tubig, Nay. Ang pinagtataka ko lang po, hindi na po masarap yung lasa. Ha? Anong hindi na masarap yung lasa? Yun nga po yung hindi ko alam eh. Teka, sandali titikman ko. Dali-dali akong pumunta sa kusina para tingnan ang tubig na iniinom niya. Nakadalawang basong tubig ako pero wala namang kakaiba sa tubig na yon, Miss Cassie. Pero nang siya naman ang uminom, dumiretso agad siya sa lababo para sumuka. Sobrang pait daw ng tubig at hindi niya ito kayang inumin. Nagpabili ako ng tubig sa bunso kong anak sa tindahan ni Maring Glenda pero hindi pa rin niya mainom. Pareho lang daw ang lasa at sobrang pait. Dahil hindi niya mainom ang purified water, sinubukan kong ipainom sa kanya ang pinakuluang tubig. Katulad din daw ng lasa sa iba niyang nainom. Sa sobrang pag-aalala ko na baka wala siya mainom na tubig, sinubukan kong ipainom sa kanya ang nanggaling sa poso. Sobrang pagtataka ko dahil yon ang tubig na kaya niyang inumin. Masarap daw at manamis-namis pang lasa. Mula noon, iyon na ang ininom niya hanggang isang umaga. Oh, anak, bakit natutulala ka na naman sa pagkain? Wala ka bang gana? Hindi mo ba gusto yung ulam? Binili po naman yan ng tatay mo sa kakilala niyang namamarilang isda. Malaking isda na yan at tsak na. Hindi ka matitinig kasi malaman yan. Hindi ko alam na eh. Tinikman ko naman po kanina yung isda pero sobrang lansa po. Hindi ko siya malunok. Ay, nako, ganun ba anak? Gusto mo ba na ipagprito na lang kita ulit ng itlog? Ayoko na po ng itlog. Nasusuka na ho ako. Nako, ano na ipapakain ko sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano po ba yung iniinit ni tatay? Parang ang bango nun na iya. Nababanguhan ka. Tirang ulam yan eh. Kagabi pa yan. Huwag mo nang kainin yan at baka sumakit yung tiyan mo. Pero yun po yung gusto kong kainin. Tsaka maliliit na isdang pinaksiw yun laki. Di ba ayaw mo nun at matitinik ka? Hindi ka pa marunong magimay. Huwag na yun. Pupunta ako kay Maring Trina ha. Baka may karne. May karne doon na ulam nila. Ihingi kita ng kaunti. Hindi ka naman marami kumain eh. Hindi ho, Nay. Gusto ko yung pinapainit ni tatay na ulam. Naglalaway ho ako. Ang bangot, ang sarap ho. Sigurado ka ba? Opo. Tay, ang pahingi ho ko niyan. Nagkatinginan kami ng asawa ko, Miss Cassie. Kakaiba po kasi ang pagbabagong nangyayari kay Carmela. Ang mga inaayawan niya dati ay ayun na ang kanyang hinahanap-hanap. Kahit anong isip ang gawin ko kung paano siya naging ganun, wala ko talaga akong mahanap na sagot. Hindi naman po nakasama sa kanya ang mga pagbabagong yun. Hindi naman po siya nagkakasakit. At para sa akin, napabuti pa nga ito para sa aming lahat, kaya hinayaan ko na lang na magtuloy-tuloy yun. Kaya nung umuwi sa bahay ang anak kong si Christian, natuwa siya nang mapansing hindi na nag-iinarte ang kapatid niya. Oh, nakauwi ka na pala anak. Kamusta yung pinasukan ninyo trabaho ni Marcos? Okay naman Unay. Pang ilang araw lang naman yun. Ayun, natapos na namin agad. Bakit kasi nagtsatsaga ka sa pa-extra-extra lang? Di ba sabi ko naman sa'yo, maghanap ka na ng permis sa trabaho. Kapag ganyan puro extra lang ang ginagawa niyo ni Marcos kung saan-saan, paano ka naman makakasahod na maayos? Minsan, mas marami pang araw ng pagtambay mo kaysa sa pagtatrabaho. Ayaw mo naman sumama dyan sa tatay mo sa construction. Huwag ko kayo mag-alala, Nay. May napasukan na po kami ni Marcos na permis sa trabaho. Sa isang malaking farm po. Naghahanap po kasi ng tagapag-alaga ng hayop yung may-ari kaya in-applyan ho namin. Swerte nga ho at nauna kami mag-apply kaya una ho kaming tinanggap. Stay in ho yun at buwanan ho ang uwi. Oh, talaga? Mabuti kung ganun. Saan ba yan anak? Baka naman sobrang layo niya na. Sa Dolores ho. Sa isang linggo pa po kami magsisimula. Teka Unay,
Tama ba yung nakikita ko kanina na nasa poso? Yung anak nyo na maarte? Naglalaba? Ay nako, huwag ka maingay Christian at baka marinig ka. Oo, naglalaba siya. Pinipigilan ko nga pero ayaw magpapigil. Yung maruming damit lang naman niya yung inlalaba niya. Di mabuti kung ganun. Hayaan niyo ko kasi siya magtrabaho dito sa bahay. Para pagbalik niya sa Maynila, marunong na siya. O teka, sadali lang, lumalapit siya. Puno na ng bula yung katawan niya. Ano kaya klase paglalaba yung ginawa niya? Carmela anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit naman ganyan ang itsura mo? Bakit po? Anong itsura ko? Para kasing malaking bula na tinubuan ng tao. Sandali nga, naglalaba ka ba o naglalaro ng sabon? Naglalaba ako kuya, hindi pa nga ako tapos eh. Hindi ka pa pala tapos bakit ka pumasok dito? Ano, napagod ka na ba? Huwag mong pilitin yung sarili mo at baka lagnatin ka. Kung pagod ka na, iwanan mo na yung mga nilalaban mo ron. Oo nga anak, iwanan mo na at ako nang bahala magpatuloy nun. Hindi Unay. Papasok lang po ako sa kwarto. Lalaban ko na rin kasi yung mga kortina, pati yung kumot. Pati sasama ko na rin yung punda at bedsheet. Aba, talagang sinisipag ka. Oo nga, talagang sinisipag. Teka, baka kulangan ka pa ha? Sabihin mo lang, marami pa kaming maruruming damit dito. Ay nako Christian, tumigil ka nga. Inaasar mo na naman yung kapatid mo. Walang problema kuya. Bukas ko naman lalaban yung mga damit nyo. Uunahin ko lang to mga ginagamit ko. Buong araw na naglaba si Carmela. Hindi niya iniwan ang gawain hanggat hindi natatapos. Sa pag-aalala ko sa kanya, pilit ko siyang pinahihinto pero ayaw naman niyang pumayag. Mula noon, Miss Cassie, talagang naging masipag na siya. Naglilinis na rin siya ng bahay. Tinutulungan din ako sa pagluluto. Siyang naghihiwa ng mga sangkap. Naging masaya ako dahil pakiramdam ko, ang mga taong hindi ko siya nakasama ay unti-unting napupunan. Pero lumipas ang ilang araw, ang kasipagan niya ay lalong lumala. Nagising ako ng alanganing oras sa gabi para magpunta sa banyo at nakita ko siya na naglalampaso ng sahig. Anak! Teka, ano ginagawa mo? Kailangan maglinis ako ng buong bahay. Hindi pwedeng makitaan ng kaunting alikabok. Dapat kuskusin ng mabuti. Pakintabin. Dapat malinis at mabango ang buong bahay. Anak! Anak! Ay, Nay! Ginulit niyo naman ako. Kanina pa po ba kayo nandyan? Oo, kanina pa kita nakikita at kanina pa kita kinakausap. Gabi-gabi na. Bakit ka naman naglalampaso na sahig? Hindi ka ba makatulog? Hindi nga ako makatulog, Nay. Kaya po, naglilinis na lang ako. Sayang din ho kasi yung oras eh. Paano hindi ka makatulog? Maghapon ka lang gumagawa ng gawaing bahay ah. Hindi ka ba napapagod? Tingnan mo nga itsura mo. Pawis na pawis ka na. Basa na ng pawis yung damit mo. Tama na yan. Sige na. Itigil mo na at bukas mo na ituloy yan. Hindi ho, Nay. Konti lang naman po to. Tatapusin ko na po itong pagmamap ko. Hindi rin po ako makakatulog kapag hindi ko ito matatapos eh. At bakit naman hindi ka makakatulog? Kasi nga po, kapag humiga ako, may naririnig akong mga bulong. Lagi po akong sinasabihan na bumangon at maglinis ng bahay. Hindi ako tinitigilan kapag hindi po ako natatapos sa mga ginagawa ko. Nako, sobrang pagod na yan anak. Tama na yan, sige na. Halika na sa kwarto mo ha. Sasamahan kita doon hanggang sa makatulog ka. Siguro hinahanap-hanap mo na yung kwarto mo doon sa Maynila. Bukas tawagan mo si Mama Chloe mo ha. Itanong mo sa kanya kung kailan ba siya uuwi. Pero sa ngayon, matulog ka na muna. Halika na anak. Sinamahan ko siya sa kanyang silid para patulugin. Pero na makapasok kami, gulat na gulat ako sa aking nakita. Napakagulo ng silid niya, Miss Cassie. Nagsambulat ang mga gamit na para bang may nagwala sa loob. Nakasuksok ang kortina sa bawat singit ng jealousy. Napakaraming lupa sa sahig na di ko alam kung saan nanggaling. Pati ang mga damit niya ay kalat-kalat sa kama. Anak, teka, ano ba nangyari dito? Bakit parang binagyo tong kwarto mo? Huwag niyo pong galawin yan, Nay. Magagalit siya. Gusto niya na magulong kwarto ko. Marumi at saka mabaho. Ano bang sinasabi mo? Sino ba nagsabi sa'yo niyan? Hindi ka naman ganyan na. Masyado ka malinis at maayos sa lahat ng gamit mo pero bakit ganito na ngayon?
Basta, Nay. Huwag niyo pong gagalawin yung mga yan. Gusto ko po nagingin lang sila. Gusto ko nagingin po yung pagkakaayos ng kwarto ko. Sandali nga lang. Ayusin ko yung kurtina ng bintana. Di ba ayaw mo nakasara yan? Ang kurtina nakasuksok pa sa jalos eh. Sinabi ko na nga huwag niyong gagalawin eh. Sinabi ko na huwag niyong galawin lahat na nandito sa kwarto ko. Hindi pwedeng buksan ng bintana kasi baka pumasok siya. Itinaboy ko na siya kanina eh. Ano ba, Nay? Nakalabas na siya eh. Kapag binuksan ko yung bintana, makakapasok yun ulit. Huwag niyo naman akong buksan o. Pakiusap po. Carmela, ano nangyayari sa'yo? Mukhang naiinip ka na ng gusto dito sa probinsya. Sige, bukas kakausapin natin ang mama Chloe mo. Pero halika na ngayon. Matulog ka na muna. Masyado na magulo dito sa kwarto mo. Gusto mo ba na doon ka na muna sa silid namin ng tatay mo? Hindi kasi pwede sa kabilang silid kasi nandoon lahat ng mga kapatid mo eh. Hindi ho, ayoko matulog sa ibang silid. Dito lang ho ako matutulog. Pagkasabi niya noon ay bigla na lamang siyang nahiga sa kama. Tinabihan ko siya, tinapik-tapik ng mahimbing. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya, Miss Cassie. Pero nang gabing yon, awang-awa ko sa aking anak. Para bang gusto niyang baguhin ang lahat. Hindi ko nga lang alam kung alin. Kung ang kaayusan at kalinisan ba sa buong bahay o ang ugali niyang pagiging maselan at maarte. Habang hinihintay ko siyang makatulog, nakaramdam rin ako ng antok kaya tinabihan ko siya sa higaan. Nagising ako na may kung anong gumagapang sa aking braso. Pagdilat ko, nanlaki ang mga mata ko na makita ang ipis na gumagapang sa akin. Nagsisisigaw ako at napabalikwas ng bangon. Nalaglag sa saigang ipis at pinagtatapakan ko ito hanggang sa namatay. Nagising naman si Carmela na makita ang ipis at bigla siyang nagsisisigaw. Nay! Bakit? Bakit niyo po yung pinatay? Naku, pinatay niyo po yung kawawa ko kaibigan, Nay! Bakit ho? Ha? Ano? Ano ka mo? Kaibigan? Ipis yun, anak! Kailan ka pa nakipagkaibigan sa mga peste? Maruming insekto yan at huwag na huwag mo kahawakan. Hindi, kaibigan ko, Nay. Bakit mo siya pinatay? Bakit? Nako, sinabi na huwag mo hawakan yan, Nay, marumi yan. Halika na sa kusina. Mamaya, tutulungan kita linisin ang kwarto mo para hindi na nagkakaipis. Nangawakan ko siya sa braso, bagyang lumilis ang mahabang manggas ng kanyang damit. Doon ko napansin na namumula ang kanyang balat. Inakala kong protektado siya sa alikabok at sikat ng araw, kaya lagi siya nagsusuot ng mga damit na may mahabang manggas. Pero noon ko lang nalaman na puno na pala ng rashes ang balat niya. Anak, ba't naman ganito ang dami mong rashes? Saan mo to nakuha? Wala lang ho yan, Nay. Baka sa detergent lang. Siguro po palitan na lang natin yung sabon pag naglalaba. Hindi, anak. Hindi ka na maglalaba. Tingnan mo ay nangyari sa'yo. Nagka-rashes ka na. Halika na't lumabas na tayo ng silid mo. May ointment akong pamahid sa rashes. Pahiran natin mamaya yung braso mo, ha? Pumunta kami sa kusina. Pinaupo ko lang siya doon. Hindi ko na pinatulong sa pagluluto ng almusal kahit namimilit siya. Pinagtimpla ko siya ng gatas at hinayaan lang niya yun sa lamesa. Nakatitig siya sa labas ng bintana at malayo ang tingin. Tahimik kaya lalo kong nag-alala. Anak, inumin mo na yung gatas mo. Kanina pa yan, lalamig na yan. Opo, Nay. Aray. Oh, dahan-dahan ka lang. Mainit pa yan. Ang sama po ng lasa nito, Nay. Ba't ganoon? Sobrang malansa po yung gatas. Ayoko nito. Nasusuka po ako, Nay. Ah, bakit naman naging malat sa gatas na yan? Sandali nga, titikman ko. Hindi naman ah. Wala naman siyang lasang ganon. Basta ayoko lang ho yan. Yung kape niyo po, ano ho yan? Ah, ito. Black coffee lang to, anak. Hindi ka naman umiinom nito. Ang bangot, ang sarap po. Sa akin na lang ho to Sa inyo na lang ho yung gatas. Carmela, anak, may problema ka ba? Bakit nagkakaganyan ka? Bakit nagiging iba ka na? Bakit ganyan ang mga kinikilos mo? Pati yung mga gusto mong pagkain at inumin, nagbabago na rin. Ano ba nangyayari sa'yo?
Hindi ko alam na eh. O Nay, ang aga nyo naman nung magising ah. O, ba? Himala. Ang aga rin magising ng bisita nyo, prinsesa. Teka, tama ba yung nakikita ko? Kape yung iniinom niya imbis na gatas. Wala na ba kayong perang pambili ng gatas niya, Nay? Bakit nagkakape na lang siya ngayon at hindi ba... Hindi yan 3-in-1 ah. Tumigil ka na sa pang-aasar mo, Christian. Hindi maganda ang lagay ni Carmela. Oh, ayos. Nagkakasakit siya dahil nagiging normal na tao na siya. O edi sana, huwag na siyang gumaling. Mas okay yun. Magkakasundo kaming dalawa. Marahan kong hinatak palayo si Christian, Miss Cassie. Nang may kalayuan na kami ng distansya kay Carmela, doon ko siya sinimulang kausapin. Ano ba, Nay? Dinala niyo pa ako rito sa may pintuan. Magkakapino ko eh. Anak, yung kapatid mo kasi, mukhang may mali sa kanya. Ano naman ang mali sa kanya? Pera? Oh, di tawagan niyo si Tita Chloe. Doon kayo manghingi, huwag ko kayo sa akin. Yung inabot ko sa inyo kagabi, yan lang yung lahat ng pera ko. Hindi naman tungkol sa pera, anak eh. Si Carmela kasi, ang laki ng pinagbago niya. Hindi na siya nag-iinarte. Di mabuti at sanay na siya sa buhay probinsya. At least natututo na rin siya. Hindi anak eh. May kung anong kakaiba na nangyayari sa kanya. Kapag gumagawa siya ng gawaing bahay, hindi na siya maawat. Nililinis niya yung buong bahay. Naglalaba, nagugas ng plato. Pero yung kwarto niya kabaliktaran naman. Sobrang dumi. Ang kalat at ang baho. At ayaw niya pang ipagalaw. Grabe. Alam ko na may mali talaga sa kanya. Hindi na siya yan. Paano hindi na siya yan? Kitang-kita niyo naman Hindi ko naman kayo maintindihan eh. Baka naman nagpapakitang gilas lang siya sa paggawa ng mga gawaing bahay. O di kaya, baka nagpapakitang tao lang. Tapos, ang tunay naman pala niyong ugali, yung kung ano yung nasa kwarto niya. Ay nako, hindi mo kasi naiintindihan eh. Tingnan mo nga siya. Sige, lapitan mo. Hindi mo ba nakikita? Palagi siyang tulala, tas kagabi sabi niya, may boses daw na nagsasabi sa kanya na dapat siyang gumawa ng gawaing bahay. Alam mo, kinakabahan na ako, Christian. Sige, tingnan mo siya. Pagkatapos kong kausapin si Christian, nilapitan niya si Carmela at kinausap. Carmela, ninginip ka ba? Gusto mo bang gumala? Samahan kita bago ako magpunta dun sa farm na pagtatrabuhan ko. Hindi, kuya. Hindi naman ako naiinip dito tsaka ayoko lumabas ng bahay. Dito lang ako. Marami pa akong gagawin at hindi pa tapos yung mga gawaing bahay. Wala naman ang gagawin dito. Sige na, sumama ka na lang sa akin at gumala tayo. Ano ba kuya? Sinabi lang ayoko nga eh. Bakit bang kulit-kulit mo? Kapag sinabi kong ayoko lumabas, hindi ako lalabas. Carmela, anak, sandali, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Umalis si Carmela at nagpunta sa bakuran. Nagwalis siya doon. Pinagmasdan lang namin siya ni Christian. Wala na sa tamang direksyon ang pagwawalis niya. Kung saan-saan lang napupunta ang mga tuyong dahon. Hindi rin niya tinitingnan ang ginagawa at basta tulala lang siya habang nagwawalis. Na magising ang asawa ko ay sinabi ko sa kanya ang mga pagbabago kay Carmela. Ilang oras naming binabantayan ang kilos niya. Mahigit 1 oras na siyang nagwawali sa bakuran pero wala namang nalilinis. Maya-maya ay huminto siya at nagkamot ng braso. Hindi niya tinigilan ang pagkakamot hanggang sa makita ko nagkukulay pula na ang manggas ng damit niya. Dali-dali ako lumapit sa kanya para pigilan siya. Doon ko nakitang nagdurugo na ang kanyang balat. Nagwawala siya kapag pinipigilan siyang magkamot. Lumapit ng asawa ko para ipasok si Carmela sa loob ng bahay kasi ayaw niyang magpaawat sa pagwawala. Nang iupo namin siya sa upuan sa sala, nakatulala lang siya at hindi na namin makausap pa. Tama ang tatay mo, Christian. Wala na sa katinoan ang kapatid mo. May kung ano kumukontrol sa kanya. Dali natin siya kay Tata Ledo. Kailangan niya ng albularyo. Albularyo? Di ba po may sakit lang yung mga dinadala dun? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng kapatid mo? May sakit nga siya. Kailangan niyang malunasan. Baka naman nag-iinarte lang yan. Nagpapaawa lang para makuha yung simpatsya natin. Mapapaya lang tayo sa albularyo kapag dinala natin siya doon at wala naman pa ng problema.
Hindi naman ho natin siya kilala eh. Hindi natin alam kung ano talaga yung tunay niyang ugali kasi hindi naman natin siya nakasama. Baka kasama pa rin niya sa pag-iinarte niya. Ganito na lang ho, no? Buong araw at buong gabi, bantayan natin ang kilos niya. Kapag ganyan pa rin, edi bukas dali na ho natin siya kay Tata Ledo. Hindi ko alam na nung mga oras na yon, Miss Cassie, kung bakit bigla na lang akong sumang-ayon sa anak kong si Christian. Nagtatalo ang isip ko noon kung dadalhin na ba si Carmela sa albularyo o hihintayin na lang na bigla na lang bumalik sa dating pag-uugali ito matapos naming planuin ang balak sa kanya. Minsan po kasi, ang mga tao nagkukunyari, kapag ipinaalam ang gagawin sa kanya ay bigla na lamang bumabalik sa dati. Pero nagkamali ho ako ng desisyon. Dahil nung gabing yun habang tulog kami, hindi na natulog si Carmela. Inubos niya ang oras sa mga gawaing bahay. Paulit-ulit niyang nililinis ang mga nalinis na. Nagising ako dahil nakarinig ng ingay sa kusina. Nang puntahan ko, nagkalat na ang mga kasangkapan sa sahig. Aligaga si Carmela sa paghuhugas ng mga yon. Alam kong hindi naman yun marumi dahil tiniyak ko malinis ang kusina bago ako natulog. Pero ikinalat niya lahat dahil gusto niyang hugasan ulit. Napuno ng bula ang buong kusina dahil puro pagsasabon lang ng mga kasangkapan ang ginagawa niya at hindi binabanlawan. Gulong-gulo na ang kanya buhok. Iba na rin ang itsura niya. Nang sawayin ko ay nanlisik ang mga tingin niya sa akin. Sa takot ko ay nagmadali akong bumalik sa kwarto para gisingin ang aking asawa. Nagkagulo kami kasi ayaw talaga magpaawat ni Carmela. Hanggang sa nagising na rin ang mga anak namin. Anong nangyayari, Nay? Bakit nakagapo si Carmela? Ay naku anak, nagwala siya. Buong gabi siyang hindi natulog. Akala ko may binabantayan mo siya. Binabantayan ko nga ako siya pero nakatulog naman na ako. Iniisip kong hindi na siya gigising kaya natulog na rin ako. Bakit nga ba siya nakatali? Sabi ko nga, nagwawala siya. Hindi na siya yan. Kailangan na siyang madala kay Tata Ledo. Ngayon na ba? 10 oras ko ng gabi ah. Oo, dahil kung hindi ngayon, baka lalo pa siya mapahabak. Mantayan mo mga kapatid mo, Christian. Alis kami ngayon ng tatay mo at dadali namin siya sa albularyo. Sandali na isasama ko ko. Dito naman ho si Abby. Nagwawala si Carmela oh. Baka hindi yan kayanin ni tatay mag-isa. Pumayag na rin ako sa gustong mangyari ni Christian. Matapos kong makita na malakas si Carmela at kaya niyang talunin ng tatay niya. Para na siyang merong sapi, Miss Cassie. Nambubulahaw kami ng kapitbahay na may tricycle para na magpatid sa bahay ng albularyo. Pagdating namin doon, parang nabigla ang pagkawala ng antok ni Tata Ledo na makita si Carmela. Kagad niya sinabi na nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng isang mangkukulam sa unang tingin pa lamang niya. Pinahirapan daw siya nito sa pamamagitan ng pagkokontrol sa kanyang isip at katawan. 3:00 na madaling araw noon na magsagawa ng ritual si Tata Ledo. Habang ginagawa niya ito, panay ang sigaw at pagwawala ni Carmela. Lumabas muna ako pansamantala at nilapitan si Christian na nakita kong hindi mapakali sa labas ng bahay. Oh, Christian anak, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Panay ang lakad mo ng pabalik-balik. Tingnan mo nga itong upos mo na sigarilyo. Nakailaksinti ka na. Naninigarilyo ka pala bata ka. Kailan mo pa natutunan yan? Ay, hayaan niyo na ako rito, Nay. Bumalik na po kayo sa loob. Baka ko kailanganin niya kayo ron. Natatakot ka ba? Ang sabi ni Tata Ledo, hindi tayo dapat magpakita ng takot. Nasa ilalim ng kapangyarihan na makukulam ang kapatid mo. At kung sino raw ang makita nitong natatakot, ililipat na mangkukulang ang sumpa niya sa taong yon. Kaya lakasan mo ang loob mo ha. Kailangan nating malaman kung sino ang mangkukulam na yon at bakit niya kinukulam ang kapatid mo. Alam ko na kinukulam siya. Ang hindi ko na maintindihan ay bakit umabot ng ganyan kalala yung ginawa sa kanya. Dapat kagabi pa niya inalis yan eh. Dahil yun yung usapan namin pero bakit ganito? Binaabot pa niya hanggang ngayon. Ano sinabi mo? Tama ba narinig ko? May kinalaman ka sa nangyayari sa kapatid mo? Paano? Sabihin mo! Naiirita na ho kasi ako sa kanya. Mainit ang dugo ko kapag nakikita ko siya. Tapos ang arte-arte pa niya. Parang lahat ng tao sa bahay katulong niya. Bakit? Dahil ipinamumukha niya na malaki ang pagkukulang niyo ni tatay?
O baka nagagalit siya dahil ipinaampun niyo siya kaya pinahihirapan kayo at ginagamit ng kaartehan para lang makuha mo ang gusto niya? Saan ba nagagaling yan? Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Hindi ko alam. Basta nung makita ko siyang nasa bahay na, hindi na mawala ang galit ko sa kanya. Ngayon lang natin siya nakasama, anak. Paano ka naman nagtanim ng galit sa kanya? Malagi ko siyang tinetext, Nay. Hindi ko lang sinasabi sa inyo pero nung magka-cellphone ako, kinonta ko si Tita Chloe para hingin ang number ni Carmela. Mula no, lagi ko na siyang tinetext. Ginukumusta kasi gusto ko maibalik yung dati naming samahan bago siya inilayo ni Tita Chloe. Pero imbis na kabaitan ang isagot niya sa akin, puro galit at panunumbat. Galit na galit po siya sa inyo ni tatay kasi pinaampon niyo siya. Bakit daw siya? At bakit kailangan may ipaampon? Hindi niya maintindihan na kaya siya ipinampon kasi kailangan niyang mabuhay. Pero mas nagalit ako nung sinabihan niya ako na umuwi siya rito para maghiganti. Kaya yan, pinakulam ko para matuto ng leksyon. Ano? Anong ginawa mo? Pinakulam mo siya. Kung may galit siya sa amin at tatay mo, tama lang na magalit siya, anak. Sana hinayaan mo na lang siya magalit sa amin. Mas okay pa nga na inilabas niya ang galit niya kaysa nagpakita siya na kabaliktaran. Tapos ngayon, tingnan mo, naghihirap siya dahil sa kagagawan mo. Paano na niya tayo mapapatawad ngayon, ha? Sabihin mo! Sa tingin mo, matatanggap pa niya tayo bilang isang pamilya? Tingnan mo yung ginawa mo! Hindi ko naman sinasadya eh. Gusto ko lang na matuto siya pero hindi ko po gusto na umabot sa ganito. Batawad ho. Batawad ho, Nay. Natatakot na rin ho kasi ako para sa kanya. Paano kung hindi na siya gumaling? Ayoko naman ho na mawala siya, Nay. Nung una, nagalit po talaga ako sa pagtatapat ni Christian. Pero nung makita ko ang takot niya para sa kapatid, niyakap ko siya na mahigpit. Alam kong pinagsisisihan niya ang ginawa niyang yun at hindi ko rin siya nagawang sisihin sa mga nangyari. Naiintindihan ko siya. Mali lang talaga ang paraan na napili niya para turuan ng leksyon ang kapatid niya. Pagkatapos naming mag-usap, pumasok na kami sa bahay ng albularyo. Inabot ng pagsikat ng araw bago niya napagaling ang anak ko. Pagod na pagod si Carmela dahil sa pakikipaglaban sa mangkukulam. Ang sabi ni Tata Ledo, ayaw pakawalan ng mangkukulam si Carmela dahil nigustuhan niya ang anak ko. Gusto raw na maging alipin niya ito habang buhay. Tagagawa ng mga gawaing bahay na hindi na niya magampanan. Pero ginawa ni Tata Ledo ang lahat para mabawi si Carmela. Na magising siya, kinausap namin na masinsinan ang anak ko. Carmela, anak, ayos na ba ang pakiramdam mo? Po, bakit ho? Ano po ba yung nangyari, Nay? Nasaan ho ba tayo? Dinala ka namin dito sa albularyo kasi napaglaruan ka ng mangkukulam. Ayos ka na ba? Gusto na ba yung pakiramdam mo? Ayos naman po ako. Medyo parang nilalambot lang po pero parang pagod na pagod po ako tsaka antok na antok ko. Itong kuya mo, may sasabihin sa'yo. Ha? Ano yun, kuya? Maiwan na muna namin kayong dalawa at mag-usap kayo at huwag na huwag kayo mag-aaway, ha? Pagkasabi noon ay iniwan namin silang magkapatid. Nag-usap sila ng masinsinan. Pagkatapos ng ilang sandali ay magkasama na silang lumapit sa amin. Parehong nakangiti at para bang nahihiya sa isa't isa. Naging maayos ang pag-uusap nila, Miss Cassie. Nagkaintindihan na sila at nagkapatawaran. Tapos na ba kayo mag-usap? Ano? Ayos na ba kayo? Yung totoo. Ayos na po, Nay. Konting misunderstanding lang po. Hindi ko naman po masisisi si kuya kung nagtanim siya sa akin ng galit noon. Kasalanan ko rin naman po kasi yung sungit ko sa kanya nung nagtitext siya. Eh bakit nga ba, anak? Nagdaramdam ka nga ba sa amin ng tatay mo? Opo. Dati kasi naiisip ko po, bakit kailangan niyo pa akong ipaampun? Bata pa lang po ko, lagi niyo sinasabi sa akin ni Mama na kayo daw ni tatay ang tunay kong mga magulang. At sinang kuya naman, sila daw ang mga tunay kong kapatid. Pinaliwanagan naman po niya ako kung bakit daw po niya ako kinuha sa inyo pero hindi ko po alam kung masama pa rin ang loob ko. Para po kasing ako lang yun nahiwalay eh. Na para bang hindi ako kabilang sa pamilyang to. Anak, ano ka ba? Hindi totoo yan. Mahal na mahal kita at mahal na mahal ka namin at tatay mo. Wala kami magawa noon para sa iyo kasi wala kaming pera.
para ibigay ang mga pangangailangan mo. Alam mo ba, masyado ka masaya noon dahil meron kang hika. Ilang beses na nanganib ang buhay mo at kung hindi dahil dyan sa mama Chloe mo, hindi ka madadala sa ospital. Siya lang yung may pera sa amin dahil siya lang yung merong magandang trabaho. Nakapagtapos kasi siya ng pag-aaral at ako, nag-asawa na maaga. Kaya patawarin mo ako, anak ha. Hindi ko gusto na maiwalay ka. Ginawa ko lang yon dahil gusto ko na mabuhay ka. Naiintindihan ko naman ho yun eh. Kaya nga po ko umuwi dito kasi gusto ko po kayong makasama. At saka humingi po ako ng tawad kay kuya. Kaya lang po, galit siya sa akin eh. Hindi ko naman ho siya masisisi pero ngayon, okay na po ako. Masaya ho ako na nakasama ko kayo. Para po nabuo na yung pagkatao ko. Ako rin anak. Ngayong bumalik ka na sa amin sobrang saya ko. Nabura na lahat ng lungkot at pangungulila ko sa iyo. At hindi ko rin sinisisi ang sarili ko kasi ngayon nandito ka na. Nakita ko maayos ka at lumaking mabuting bata at may taglay na mabuting puso. Mausay ka na palaki ni Chloe. Pinalaki kang hindi nagtatanim ng sama ng loob. Maraming salamat sa kanya at utang ko sa kanya ang buhay. Ang buhay mo ngayon. Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal ko rin ho kayo, Nay. Kayo nila tatay, si kuya at ang mga kapatid ko. Doon din namin nalaman na talaga palang si Carmela ang nagdesisyon na pagsamantalang sa bahay muna tumira habang wala pa ang kapatid ko. Gusto rin daw niya kasi na makasama at makilala kami. Inamin niyang totoong may galit siya dahil ipinaampon siya. Pero ang balak niyang paghihiganti ay nawala dahil sa lukso ng dugo na naramdaman niya para sa amin. Nang gumaling siya mula sa kulam ay bumalik na rin ang dating Carmela. Pagka-uwi namin ng bahay, nagulat ako dahil wala pala siyang alam sa mga nangyayari noong nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng mangkukulam. Nay, bakit po ganito? Ang gulo yata ng kwarto ko. Tsaka ang dumi at ang baho. Ano nangyari doon? Ano kasi, Kwan. Hayaan nyo na yan, Nay. Ako na maglilinis yan mamaya. Kumain na muna tayo. Gutom na ako eh. Nakapagluto na rin daw si Abby. Tara na sa kusina. Oh, siya, halika na anak. Kumain na muna tayo. Pero kasi po... Halika na. Doon na muna tayo sa kusina. Yung may tuyo eh. Ayaw mo ba? Hindi ka ba kumakain na tuyo? Nako, paborito ko po yan tsaka parang gusto ko po ng kape. Para nakatikim po ako ng kape. Hindi ko lang matandaan kung saan at tsaka kung kailan pero inahanap-hanap ko na po yung lasa at amoy. Okay, sige. Pagtitimpla kita. Umupo ka na dyan. Aba, parang ang bait mo na ngayon ah. Sulitin nyo na ho. Kapag natuloy na ako sa farm, 1 buwan tayo bago magkita-kita. Ganun ba? O di sige, dapat pagsilbihan mo ngayon. Ikaw ang mag-ain sa amin lahat. Ganon? Nagtawanan kami. Yun ang unang beses na masaya ang bahay mula nang dumating si Carmela. Ilang araw ang lumipas at umalis na rin si Christian para magtrabaho sa farm sa bayan ng Dolores. 1 linggo matapos niya makaalis, dumating naman si Chloe para sunduin na si Carmela. Pero dahil sa kahilingan ng anak ko na manatili pa sila ng ilang araw, nakasama rin namin si Chloe sa dagdag na araw ng kanilang bakasyon. Sobrang saya ko, Miss Cassie, kasi ang anak ko na nawalay ng matagal na panahon ay bumalik ulit sa amin ng asawa ko. Nabuo ulit ang aming pamilya. Naunawaan na ni Carmela ang dahilan kung bakit siya pinaampon. Dahil hindi talaga namin kayang tustusan ang maselan niyang pangangatawan. Kapag hindi mo siya kilala, aakalain mo talaga na maarte siya. Pero ang totoo, hindi. Naging maarte siya kasi kailangan niyang alagaan ng kanyang sarili. Lahat naman po ng tao ay may kanya-kanyang kaartehan at lahat ay may kanya-kanyang dahilan. Ang kailangan lang natin ay kilalanin sila at unawain. Dahil kung ikaw ay taong marunong magmalasakit, lahat ay kaya mong intindihin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Miranda ng Quezon Province.